Ma'am, posible ba talagang magkaroon ng isang bansa kung saan hindi mo kailangang maghinala sa kahit sino? Ito ang tanong na binitawan ni Lila Mandela, isang 17 taong gulang na estudyante mula sa isang tanyag na pribadong paaralan sa South Africa. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi ito, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkamangha at hindi makapaniwalang tuwa. Ako si Elizabeth, at sa loob ng 20 taon ng aking pagtuturo sa St. Andrews College sa Cape Town, nakita ko na ang iba't ibang mukha ng mundo. Ngunit, wala pang nakapagpabago sa pananaw ng aking mga estudyante ng kasing bilis ng nangyari noong nakaraang tagsibol. Ang orihinal na plano ay simple at prestihiyoso. Kasama ang 25 sa aming pinakamahuhusay na estudyante, mga anak ng mga hukom, propesor, at mga taikoon sa South Africa, patungo sana kami sa Auckland University sa New Zealand para sa isang academic program. Sila ang kreme de la kreme, ang mga itinakdang maging leader ng aming bansa. Kasama namin ang aming kagalang-galang na punong guro, si Robert Sinclair, at iba pang mga edukador na may matataas na titulo. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Habang nasa ere, tumanggap kami ng balita, ang North Island ng New Zealand ay hinahagupit ng isang makasaysayang pagbaha. Ang paliparan sa Auckland ay nagsara. Wala kaming mapapausan. Kinailangan ng eroplano na mag-emergency landing sa pinakamalapit at pinakaligtas na alternatibo. Ang anunsyo ng kapitan ay gumulantang sa amin, "Ladies and gentlemen, we are diverting to Ninoy Aquino International Airport in Manila, Philippines." Manila, Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang bansang kilala lang nila sa mga balita tungkol sa bagyo o di kaya'y mga kwento ng kahirapan. May ilan na nag-alala, ang South Africa ay may masalimuot na kasaysayan ng apartheid, at dala-dala ng mga batang ito ang takot na baka hindi sila tanggapin ng maayos sa isang bansa sa Asya dahil sa kanilang kulay o lahi. Ligtas ba doon? Bulong ni James Mskekin, isang 16 na taong gulang na binata. Narinig ko na magulo sa Maynila. Maging si Sinclair ay nabahala. Ang pagpapaliwanag sa mga maimpluwensyang magulang ng mga batang ito tungkol sa biglaang paglihis ng eroplano ay isang bangungot. Pero wala kaming magagawa. Pababa na ang eroplano. Ang inaasahan namin ay kaguluhan. Ang inaasahan namin ay malamig na pakikitungo. Pero sa sandaling lumapag ang gulong ng eroplano sa tarmac ng at pumasok kami sa terminal, nagsimulang gumuho ang aming mga maling akala. Bagaman gabi na at alam naming hindi ito ang pinakamodernong paliparan sa mundo, may kakaibang enerhiya ang sumalubong sa amin. Ang tawag dito ay Filipino hospitality. Hindi pa man kami nakakalapit sa immigration, isang special ground team ang naghihintay. May mga ngiti sa kanilang mga labi na tila ba matagal na kaming magkakilala. Mabuhay! Welcome to the Philippines, bati ng isang staff na may suot na barong Tagalog. Ang aming takot na baka harangin kami o pahirapan sa papeles dahil sa biglaang pagdating ay napawi. Alam na nila ang sitwasyon. Isang team ng mga multilingual staff ang naka-assign para lang sa amin. Napansin ko ang reaksyon ni Lila. Ma'am, bakit sila nakangiti? Gabing-gabi na. Sa Cape Town Airport, kapag ganitong oras, masungit na ang mga tao. Iba dito. Ang immigration officer na tumatak sa pasaporte ko ay hindi lang basta nagtatrabaho. Tumingin siya sa akin at nagtanong, "Are you okay, ma'am? You must be tired. Don't worry, we'll get you through this quickly." Ang pinaka-nakakagulat ay ang trato nila sa aming mga estudyante. Sa South Africa, sanay ang mga batang ito na maging maingat dahil sa kanilang racial background. Pero dito sa Maynila, ang mga Pilipino ay walang nakikitang kulay. Ang nakikita lang nila ay mga bisitang nangangailangan ng tulong. Ang luggage claim ay isa pang revelasyon. Inasahan naming mawawala ang mga bagahe namin dahil sa emergency diversion. Pero laking gulat ni James nang makitang nakalinya na nang maayos ang aming mga maleta. May mga porter na agad lumapit, hindi para manghingi ng tip, kundi para tumulong magbuhat dahil nakita nilang pagod na ang mga bata. "This is efficient," bulong ni Sinclair. "I've traveled for 35 years, but the heart in this service is unlike anything I've seen." Sumakay kami sa isang chartered bus patungo sa aming hotel sa Bonifacio Global City, EC. Dito nagsimula ang visual shock. Dumaan kami sa Skyway. Mula sa itaas, tumambad sa amin ang Metro Manila sa gabi.
Inaasahan ng mga estudyante ang madilim at magulong syudad. Sa halip, nakita nila ang isang dagat ng ilaw. Ang skyline ng Makati at EEC ay kumikislap na parang mga diamante. Ang mga kalsada ay puno ng sasakyan, pero may buhay. May pulso. Wow, napatunga nga si Sarah, isa sa mga estudyante, habang nakadikit ang mukha sa bintana. Hindi ko akalaing ganito kaganda dito. Pagpasok namin sa EEC, lalong nagbago ang kanilang pananaw. Ang malalawak na kalsada, ang matataas na gusali, ang mga parke na may mga nagjo-jogging pa kahit hating gabi. Look at that, turo ni Lila. Sa labas, may nakita kaming isang babaeng naglalakad mag-isa, may hawak na kape, habang nagte-text. Walang kasama. Walang takot. Para sa isang South African na dalagita, ito ay isang himala. Ligtas siyang naglalakad mag-isa. Sa oras na ito, tanong ni Lila na hindi makapaniwala. Sa amin, ang paglalakad ng mag-isa sa gabi ay paghahanap ng sakit ng ulo o panganib. Pero dito, parang normal lang. Pagdating sa hotel, sinalubong kami hindi lang ng professionalism kundi ng malasakit. Nalaman ng hotel staff na kami ay stranded passengers. Imbes na mainis sa bigla ang check-in, binigyan pa kami ng welcome drinks, malamig na kalamansi juice, at mabilis na inasikaso ang mga kwarto. Pasensya na po sa abala, sabi ng receptionist sa malambing na tono. Magpahinga po kayo ng mabuti. Kinabukasan, maagang nagising ang mga bata dahil sa jet lag. 7:00 pa lang ng umaga. Nagutom sila, kaya naghanap kami ng makakainan. Sa South Africa, mahirap maghanap ng bukas na restaurant ng ganoon kaaga. Nagtanong ako sa concierge. Ay, ma'am. Marami po dyan, sagot ng staff na may kasamang tawa. Giray niyo po sa may high street, o kaya yung 24 hours na kainan dyan sa kanto. Masarap po ang tapsilog. Pumunta kami sa isang sikat na casual dining restaurant na bukas ng 24 oras. Pagpasok namin, amoy na amoy ang bawang at pritong karne. Ang sinangag. Umorder kami ng iba't ibang silog meals, tapsilog, longsilog, tosilog. Nung una, nag-alangan ang mga estudyante. Kanin sa umaga. Kasama ng karne at itlog. Pero nang matikman ni James ang tapsilog, nanlaki ang mata niya. This is incredible. Ang presyo. Wala pang 200 pesos, sa pera nila, sobrang mura. Sa halagang iyon sa South Africa, baka tinapay lang ang mabibili mo. Pero dito, full meal na. Ang waiter na nag-serve sa amin ay tinawag kaming ma'am at sir, nang may respeto na parang kami ay royalty, pero may halong pagiging palagay ang loob. Tinawag siyang ni kuya ng ibang customer. Anong ibig sabihin ng kuya? Tanong ni Lila. Older brother, paliwanag ko base sa nabasa ko. Namangha si Lila. Tinatawag nilang kapatid ang waiter. Ganoon sila ka-close. That's the culture, sagot ko. Everyone is family here. Upang maramdaman ang tunay na pulso ng Maynila, nagdesisyon kaming subukan ang Airbnb at maglakad sa paligid, sa gabay ng isang local guide na inarrange ng hotel. Pumasok kami sa istasyon. Maraming tao. Siksikan. Inasahan ni A.I. Sinclair na magkakatulakan, magkakagulo, gaya ng nakikita sa ibang bansa. Pero may nakita kaming kakaiba. Sa gitna ng siksikan, nang may pumasok na isang matandang babae, lola, kusa at mabilis na tumayo ang isang lalaking estudyante na mukhang pagod na pagod galing sa school. Lola, dito na po kayo, sabi ng binata, sabay alalay sa matanda. Hindi lang yon. Nakita namin ang pag-abot ng bayad. Paabot po, sabi ng isa. Ang bayad ay ipinasa mula sa dulo ng tren hanggang sa unahan, na parang isang kadena ng pagtitiwala. Walang nagnakaw. Walang nagreklamo. Bakit nila ginagawa yon? Tanong ni James na naluluha. Sa atin, kanya-kanya tayo. Dito. Parang isang komunidad sila kahit hindi magkakakilala. Napansin din nila ang mga estudyanteng Pilipino na nagbabasa ng libro o nagre-review habang nakatayo sa tren. Ang sisipag nila, komento ni Sarah. Kahit siksikan, nag-aaral pa rin. Pagbaba namin sa Ayala Station, tumungo kami sa mga mall. Ang mall culture ng Pilipinas ay isa pang shock. Ang lamig, ang laki, at ang dami ng tao na masaya lang na naglalakad. Walang takot sa mga mata ng tao. Walang nagbabantay ng mahigpit na parang may giyera. Kinahapunan. Nangyari ang hindi inaasahan.
Si Sarah, marahil sa pagod at init, ay biglang hinimatay habang naglalakad kami sa Greenbelt. Nagpanik kami. Call an ambulance. Sigaw ni A. Sinclair. Sa South Africa, ang paghihintay sa ambulansya ay maaaring tumagal at ang serbisyo ay minsan ay questionable. Pero dito, lumapit agad ang mga security guard ng mall. Hindi sila tumunganga. May radyo sila, tumawag ng medic at sa loob ng ilang minuto, nandoon na ang emergency response team ng Makati. Dinala kami sa Makati Medical Center. Ang kaba namin ay napalitan ng pagkamangha. Ang pasilidad ay world class. Pero higit sa makina, ang mga nurse at doktor ang tumatak sa amin. Ang doktor na tumingin kay Sarah ay hindi nagmadali. Kinausap niya si Sarah ng mahinahon, parang anak ang turing. Hija, are you dizzy? Don't worry, we'll take care of you. Hija. Anak. Nang lumabas ang bill, handa na kami sa mahal na bayarin. Pero laking gulat ni A. Sinclair. Ang halaga ay isang maliit na porsyento lamang kumpara sa kung sa Western country ito nangyari. At walang diskriminasyon, trinato kaming parang mga Pilipino rin. The healthcare system here. It has a soul, sabi ni A. Sinclair habang papasok kami pabalik ng hotel. Technically proficient, yes. But the compassion. That is rare. Sa huling araw namin, bago kami lumipad pabalik, bumisita kami sa Intramuros. Gusto naming makita ang kasaysayan. Sumakay kami sa kalesa. Ang tunog ng mga tapak ng kabayo sa cobblestones ay nagdala sa amin sa nakaraan. Nakita namin ang San Agustin Church. Ang Fort Santiago. Nakita ng mga estudyante kung paano pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at pananampalataya. Sa Manila Cathedral, nakita nila ang mga tao na taimtim na nagdarasal. It's peaceful, sabi ni Lila. Kahit ang daming pinagdaanan ng bansang ito, giyera, sakuna, nakangiti pa rin sila. Paano nila nagagawa yon? Ang kutsero ng kalesa, si Mang Ben, ang sumagot sa kanya sa barok na Ingles pero tagos sa puso. Ma'am, Filipino spirit is tough. Like bamboo. We swaying with wind but never break. We smile because we have faith and family. Parang kawayan. Yumuyuko pero hindi nababali. Dumating ang oras ng pag-alis. 48 oras lang ang itinagal namin sa Pilipinas, pero parang isang buong buhay ang nagbago sa amin. Sa Anday Terminal, habang naghihintay ng boarding, tahimik ang mga estudyante. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa lalim ng iniisip. Teacher, sabi ni James, gusto kong bumalik dito. Gusto kong mag-aral dito. Si Lila naman ay lumapit sa akin. Akala ko dati, ang South Africa ang pinakamagandang bansa at ang Asia ay magulo. Pero mali ako. Dito sa Pilipinas, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi ginto o diamonds. Ang yaman nila ay yung puso nila. Yung kapwa. Nang lumipad ang aming eroplano pabalik ng Cape Town, via connecting flight, tanaw namin ang mga ilaw ng Maynila na unti-unting lumiliit. Maraming luha ang pumatak. Hindi lang dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil sa kabutihang ipinakita sa amin ng mga estranghero na hindi naman kami kilala. Pagbalik namin sa South Africa, hindi tumigil ang kwento. Ang mga larawan at video na kinuha ng mga estudyante, mga video ng mga Pilipinong nagbibigayan ng upuan, ng mga nakangiting staff. Nang masasarap na pagkain ay kumalat sa social media. Nag-viral ito sa aming komunidad. Ang tanong na, bakit napakadisiplinado at mabait ng mga Pilipino? Ay naging usap-usapan sa aming paaralan. Si A. Sinclair ay nagsumit ng report sa Department of Education ng South Africa na nagmumungkahi na pag-aralan ang C-Values Education ng Pilipinas. Ang konsepto ng malasakit at bayanihan. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng sister school agreement ang SU Andrews College at isang universidad sa Maynila, marahil ay Ateneo o VE. Si Lila at James, kasama sila sa unang batch ng exchange students na babalik sa Pilipinas. Babalik ako sa bayan ng mga ngiti, sabi ni James. Ang aksidenteng paglapag sa Maynila dahil sa baha sa New Zealand ay hindi isang malas. Ito ay tadhana. Sa loob ng 48 oras, binuksan ng Pilipinas ang puso ng mga batang ito at itinuro sa kanila na sa kabila ng lahat ng hirap sa mundo, ang kabutihan ay nananatiling buhay na buhay sa perlas ng silangan.
Ito ang kwento ng 48 oras na nagbago ng lahat.